Professor Tomas B. Lopez Jr., our university president, the member of the Board of Regents, soon to be introduced to present the congratulatory message, Honorable Monique Lagdameo, Dr. Raimundo P. Arcega, Executive Vice President, our University Secretary and Dean of the College of Business Administration, Dr. Alexio Ramos, our deans, executive directors, department heads, directors, parents, graduates, guests, ladies and gentlemen, good morning. Our speaker for today is the president and headmaster of Barcelona Academy System Schools situated in Marilao, Bulacan, Philippines. He was a classroom teacher for 18 years, a school owner administrator for more than 3 decades now, taught Christian living, values education and English to grade school and high school students, logic, ethics, and creative writing to college students, a storyteller to preschoolers. He graduated AB Philosophy from the University of Santo Tomas, took up education at May Kawayan College, attended postgraduate courses in labor and management at the University of the Philippines, Diliman, a social psychology graduate at the Ateneo de Manila University, took up law at Arellano Law Foundation. He is a kerygma preacher, writer, a feast builder, main preacher, a Radio Veritas program host, a television host, a corporate consultant manager, a motivational speaker, a singer, songwriter, musician, concert recording artist, founder of Himaya Music. He is also the former music ministry head servant, a national awardee for arts and culture, the former Southeast Asian Youth Delegate, former most outstanding SK chairman, and lastly, a husband to Marites Siscar Barcelona, school directress of a father to Ayo and Aya, presently residing at Metrogate Complex, Marilao, Bulacan, Philippines. Ladies and gentlemen, our commencement speaker, Mr. Alvin Barcelona. Let's give him a big round of applause. Maraming salamat po sa inyo. Pwede din po kayong tumayo sa kabuuan ng aking mensahe. Pwede na po kayong magsiupo. Medyo maiiba po ang aking mensahe sa inyo ngayong araw na ito dahil pasisimulan ko po ng isang awitin. Okay ba sa inyo? Sa awitin pa lang na ito, pwede nyo nang baunin sa matagal na panahon. Sigurado kong alam na alam ng karamihan. At ang kabuuang mensahe ng awiting ito, patuloy kayong maniwala. Believe that you can fly. I used to think that I could not go on, but life was nothing but an awful song. Now I know the meaning of true love. I'm living in His everlasting arms. If I can see it, then I can do it. If I just believe it, there's nothing to it. I believe I can fly. I believe I can touch the sky. I think about it every night and day. Spread my wings and fly away. I believe I can soar. I see me running through that open door. I believe I can fly. I believe I can fly.
I believe I can fly. If I can spread my wings, I can fly. I believe in me, I can fly. If I just spread my wings, I can fly. Fly. Can fly. Sa ating pong mahal ng kinatawan na unang distrito ng lungsod ng Makati, Honorable Monique Lagdameo, sa ating pong kagalang-galang na Pangulo ng Universidad, Professor Tomas Lopez Jr., sa ating pong Vice President for Academic Affairs, Dr. Dalisay Browner, sa ating butihing kaibigan, University Secretary and the CBA Dean, Dr. Elixir Ramos, and to the rest of our highly respected school officials, administrators, teachers, and staff, and to all of you beloved parents who I always believe during graduation ceremonies are also graduating. Tayo din po ay gumagraduate sa napakaraming mga sakripisyo, pagpupuyat, pagkayod para sa kanilang baon. At higit sa lahat, sa inyong mga magsisipagtapos ngayong araw na ito, to the real stars of today's occasion, isang matagumpay na umaga sa inyong lahat, a victorious morning to all of you. Tunay nga ang araw na ito ay araw ng inyong paglipad, tulad ng aking inawit, at ang isang mahalagang salita na nais kong baunin ninyo sa pasimula ng susunod na kabanata ng inyong buhay ay ang salitang maniwala. Believe. Pwede nyo sabihin lahat yun ulit? Believe. Alam niyo kung bakit? Kasi ang paniniwala ay lagi nakatali sa mga pangarap. Kaya ang susunod kong gustong bitawan sa inyong mga salitang panghawakan nyo ay huwag kayong matapos mangarap o huwag kayong humintong mangarap. Ngayong araw na ito ay katuparan ng isang pangarap na sinimulan nyo mula nung bata pa kayo. Magtatapos na kayo. Pero uulitin ko sa inyo, ang paniniwala at ang pangarap ay laging magkasama. Dahil naniniwala ka, nangangarap ka. At dahil nangangarap ka, naniniwala ka. Wala namang nangarap at ang paniniwala niya sa kanyang pangarap ay hindi din niya yun matutupad. Ay hindi, no? Kaya ka nangangarap dahil naniniwala ka balang araw matutupad ito. Tama po? In fact, I would always tell people that the day you stop dreaming is the day you stop living. Kaya kagigising ulit bukas ay dahil patuloy kang mangangarap. Kaya ka magtatapos at magsisimula sa marami mo pang mga gawain ay patuloy kang may mga pangarap sa buhay. Pero ang mas mahalaga at mas matibay na maaari niyong panindigan, nasasabihin ko sa inyo at naniniwala akong gustong sabihin sa inyo ng ating Diyos sa araw na inyong pagtatapos sa ito. Bakit ka kailangang mangarap? Ano ang magbibigay sa iyo ng patuloy na dahilan para mangarap? Yan ang ibabahagi ko sa inyo. At para, sabi ko nga, mas tungtungan nyo ito ng mas matibay, ay hindi ko salita ito. Salita ng Diyos. Babahagi ko sa inyo ang mga salita ng Diyos na matagal kong personal na pinangahawakan. At sigurado kong pamilyar kayo. Kung kayo ay nagbabasa, at sigurado ko nagbabasa ng salita ng Diyos. Mula sa Jeremiah 29:11, mula sa propetang Jeremiah. Ang sabi niya sa Ingles, pakita natin sa ating PowerPoint, please. For I know well the plans I have in mind for you, says the Lord. Plans for your welfare, not for woe. Plans to give you a future full of hope. Sa Tagalog, sa wikang Filipino, nalalaman ko ang plano ko para sa iyo. Plano para sa iyong ikauunlad. Plano para sa iyong ikabubuti.
plano para sa isang kinabukasan na punong-puno ng pag-asa. Sino ang nagsasalita dito? Ang Diyos. At sigurado ko lahat tayong narito ngayon naniniwala, iba't iba man ang ating pananampalataya, pero naniniwala tayo na tayo'y ginawa ng Diyos. Tama? At naniniwala din tayo na hindi nagkakamali ang Diyos. Tama po ba? Sa madaling salita, hindi nagkamali ang Diyos nung nilikha ka niya. Hindi ka isang pagkakamali. Sigurado ang Diyos nung ginawa ka niya. At bakit kanya ginawa? Maraming mga dahilan. Pero isang magandang dahilan yung binasa natin ito. Bakit kanya nilikha? Tanong nyo sa akin para magkwentuhan tayo. Bakit? Tanong nyo sa akin, bakit? Kasi may nakita siyang maganda sa'yo. May nakita siyang maganda sa iyong buhay. Alam nyo, kahit bago ko pa nabasa yan sa Biblia, nakita ko na din yan sa aking sariling buhay dahil tatay na rin ako. At alam kong sasang-ayon sa akin ang mga magulang dito. Hindi pa pinapanganak yung anak ko. Sinasabi pa lang sa akin ng asawa ko na positive siya at siya nagdadalang tao. Wow! Tatay na ako! At unti-unting lumalaki ang kanyang tiyan, pinau-ultrasound namin, nakita ko yung anak ko, tuldok pa lang. Sa ultrasound, anak ko, tuldok pa lang, hindi ko nga alam kung babae o lalaki o mukhang butete yun paglabas, no? Pero ito sasabihin ko sa inyo, hindi pa siya lumalabas, tuldok pa lang siya, ang dami ko nang nakikita para sa aking anak. Anak, paglabas mo, naku, handa ko yung iyong crib, pipintahan ko ng magandang iyong kwarto, papa-aircon ko, tapos pag nakakalakad ka na, tuturuan kitang, papasyal kita sa magagandang lugar, sa Enchanted Kingdom, kakain tayo sa Jollibee, no? At pag marunong ka na magbisikleta, tuturuan kita magbisikleta, magpalipad ng saranggola, at pag lumaki-laki ka pa, tuturuan kitang magbasketball, at pag nag-aaral ka na, paaaralin kita sa pinakamagandang eskwelahan sa buong Pilipinas, sa University of Makati. Kaya lang medyo malayo ito, taga Bulacan po ako, kaya sabi ko sa kanya, magtiyaga ka na lang sa Ateneo. Mas malapit-lapit sa amin yun. At ang dami ko mga pangarap sa anak ko. Sinabi ko sa kanya, pag nag-aral ka na, ito, at pag nag-asawa ka na, susuportahan kita. Bigyan mo, tuldok pa lang siya hanggang pag-aasawa, nakita ko na. Bakit? Tatay niya ako eh. Excited ako. Ang dami kong mga nakitang plano. At anong klaseng plano ito para sa aking anak? Tanong nyo sa akin, ano? Magagandang plano. Mabubuting plano. Tama si lolo at si lola noon nung sinabi nila, tama ang mga magulang na walang magulang na hindi nag-isip ng maganda para sa kanilang anak. Wala pa akong magulang na nakitang hawak-hawak yung sanggol. Ay, paglaki nito, adik itong anak kong ito. Walang mangyayari sa buhay. Wala! Alam niyo bakit? Ako'y madalas na imbitahan kung saan-saan. At isang malaking karangalan na ako'y nakatayo dito ngayon sa inyo. Pero minsan, o madalas na imbitahan ako, halimbawa, sa preso, sa mga kulungan. At ang isang paborito ako iniimbita noon sa maximum security prison. Yung mga nakakulong, sentensyado na ng kamatayan. Pagkausap ko sila, minsan kausap ko dun, mga tato, mga 7 na napatay. Totoo yun. Sabi ko, ba't nandito ka? 7 na napatay ko eh. Sabi, ikaw, ba't nandito ka? Hindi, dumadaan lang ako, pauwi. Baka mapangwalo ako. Pero pag nakaibigan ko na sila, sabihin ko sa kanila, Brad, ano pa ang pangarap mo sa buhay? Ano ba pangarap eh? Sentensyado na nga akong mamatay. Hindi sigurado ko eh. Gumigising ka po tuwing umaga eh. Meron ka pang inaasahan. Alam niyo, iiyak siya. Sabihin niya, ay, tiyan na, kriminal na yan ha. Sabihin niya, alam mo, Brother Alvin, ang pangarap ko na lang sa buhay, sana yung mga anak ko huwag matulad sa kinasapitan ko. O kriminal na yun ha. Pero ang pangarap sa buhay, ang mga anak niya, maging maganda ang kinabukasan. Wala pa akong kriminal na nakausap na ano pangarap mo pare. Sabihin niya, sana yung mga anak ko makapatay din, sama-sama na kami dito. Wala! Yung mga kriminal na yung sentensyado, ang gusto nila sa mga anak nila, mabuti. Naunawaan niyo ba yung sinasabi ko? Ang Diyos pa kaya, na tunay na lumikha sa atin, naku,
daming pangarap sa inyo ng Diyos. At ang isang malaking prueba niyan, binuhay niya kayo. Dahil maganda ang nakita niya para sa inyo. Ngayon, ito ang mas mahalagang tanong. Game pa kayo? Ang ganda ng nakita ng Diyos sa inyong buhay, kaya kayo nabuhay. Ito ang magandang tanong at mahalagang tanong. Kayo, ano ang nakita niyo sa inyong buhay? Kasi alam niyo yung anak ko, tuldok pa lang, nangarap na ako. Nung lumabas, hawak-hawak ko sa aking mga kamay, mula daliri hanggang dito lang, ang liit niya. Pero ang bilis ng panahon. Ngayon, mas malaki pa sa akin. 19 years old na siya. Pero alam niyo, ang ligaya ng isang magulang, yung mga pangarap na nasa isip lang namin noon, unti-unting natutupad. Naturuan ko na siya magbisikleta, nakapagpalipad na kami sa Angola, nakapag-Jollibee na kami, nakapag-McDo pa nga. Nadala ko na siya, hindi lang sa Enchanted Kingdom, sa Disneyland pa, nakapag-aral siya, nakapagtapos din sa high school, ngayon ay nasa kolehiyo naman. At ang saya ko. Unti-unting yung nakikita ko sa kanya, nagiging totoo. Gets niyo yun? Pero tanong niyo, paano naging totoo? Tanong niyo, paano? Ito, sikreto. Kasi yung nakita ko, nakita din niya. Nagkita kami. Gets niyo? Kasi pwedeng yung nakita ko, anak, mag-aaral ka. Pwedeng din niya makita yun eh. Pwede ang nakita niya, Tekken, or pwede ang nakita niya, Plants vs. Zombies habang buhay, Candy Crush. Gets niyo sabi ko? Pwedeng ang ganda ng naipinta kong pangarap sa aking isip, pero hindi niya nakita yon, ay hindi matutupad yung mga pangarap na yun. Kaya ang Diyos, ang ganda ng nakita niya sa inyo, sigurado ko, hindi nagkakamali ang Diyos eh. Kaya lang ang tanong, yung bang nakita niyang maganda, ay nakita mo rin. Alam niyo ang sagot ko? Sigurado ko nakita niyo din eh. Gumagraduate na kayo ngayon eh. Pero, simula pa lang ng marami pang mga pangarap. Nagsisimula pa lang, tuparin ang marami pang mga pangarap na nakita na muli ng Diyos. Pero ulit ang tanong, nakikita mo pa ba yung marami pang nakikita ng Diyos sa inyo? At yan, yung huli kong gustong iwan sa inyo. Kasi ang tawag dyan sa nakita ng Diyos sa inyo, lalagay ko sa isang kwento na maiuwi nyo din. Pwede pa magkwento? Pakinggan nyo maigi ha. Ito inakwento ko na sa malalaking mga kumpanya, sa mga simpleng-simple lang. Pero sabi nila, nga no, pakinggan nyo maigi. Minsan, may isang aso, askal, na ang buhay niya araw-araw ay maghanap lang ng mga pagkain sa mga basurahan. No? Ganun lang ang buhay niya. Halos walang kahulugan. Pero isang araw, maiistorbo ang kanyang buhay. Tanong niyo bakit? May nagdaang pusa. At siyempre, aso't pusa, mortal na kaawayan. Territorial lang mga mammals, ayaw nilang may ibang lahi na nakaka-encroach sa kanyang territory. Kaya yung aso, nakita yung pusa, no? Sinasabi niya, layas ka dito! Ay, yung pusa, nagulat, may aso pala. Tayuan yung mga balahibo. No? Ayaw malis, dinamba ng aso, tinalo ng aso, ay biglang iwas yung pusa, takbo yung pusa. Pero dahil yung aso, nakalalaki, nakaaso, no? Kaya hinabol niya yung pusa, galit na galit siya. So the dog started running after the cat. No? Hinabol ng aso yung pusa, kahit saan pumunta yung pusa, tahol ng tahol yung aso, takbo ng takbo, kumaliwa yung pusa, kaliwa yung aso. Talon yung pusa sa bakod, talon yung aso, tawid sa kali yung pusa, tawid yung aso, kahit sa pumunta, talagang humihinto yung aso. Ayun, etong totoo sa aso't pusang naghahabulan. Nakapanood na akong totoo niyan, kaya tuwa ako eh. Pag may isang asong tumatakbo na tumatahol, tapos may mga aso sa paligid na lalaboy-laboy at nadinig yung asong yung tumatakbo, anong ginagawa? Nakikihabol! Kaya dito sa kwento ko, imagine ninyo, takbo ng takbo yung aso. May mga asong palaboy-laboy, nakita. Nakihabol din. At lahat ng mga asong kanilang nadaanan, buntot ng buntot, hanggang isang barangay na ng mga aso yung mga tumatakbo. After some time, medyo matagal na, ilang minuto ng habulan, halimbawa, 20 na yung asong bumuntot, yung aso sa huli, takbo ng takbo, nag-isip. Sabi niya, bakit ba ako tumatakbo? Mapapagod lang ako. Kaya sa isip niya, mabuti pa, huminto na ako.
Sabi niya, wow, 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 wow. Hinto na siya. By instinct, yung ika-19 na aso, yung pangalawa sa huli, nakita o naramdaman na huminto na yung nasa likod. Wow, 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 wow. Sabi niya, huminto na yung nasa likod. Hinto na rin ako. Wow, wow, wow. Hinto na siya. And one after the other, ika-18, 17, 16, isa-isang naghintuan. Until no dog was left running. Wala nang naiwang asong tumatakbo. Except for one last dog that continued to run even if the rest already stopped. May natira pang isa. Kahit na ang lahat ay huminto ng tumakbo. Tanong, sino yung natirang tumatakbo? Tatanong niyo ulit sa akin, sino? O sige, tanong niyo sa akin, sino? Alam niyo yung sagot eh. Ano yung sagot? Sabi na nga ba mga taga-yumak, malalalim mag-isip eh. Siyempre yung unang aso, hindi humintong tumakbo. Bakit? Yan ang gusto kong mga sagot, practical. Huwag munang pasikat, na? Practical muna, yung totoo. Kasi siya yung nakakita sa pusa. Alam niya kung bakit siya tumatakbo. May hinahabol siya. Yung ibang nasa likod, nakitakbo lang. Alam bakit? And what is true with the dog and cat chase is true with human beings in life. Tignan nyo, marami mga taong nakihabol lang, nakitakbo lang, nakikahul pa. Pero sooner or later, pag naisip nila, ba't nga ba ako tumatakbo? Pag napagod, na-intriga, nagkaroon ng problema, ayoko na. Bakit? Hindi kasi nila nakikita ano yung hinahabol nila. Pero yung tao, o aso, tao, na alam niya at kitang-kita niya kung ba't siya tumatakbo. Kahit na magkaiwanan pa, kahit ano mangyari, hindi siya hihintong tumakbo. Tanong nyo, sino yung asong yun? Tanong nyo, sino? Kayong lahat. Hindi ko sinasabing aso kayo. Pero sinasabi kong hindi kayo humintong tumakbo kasi alam nyo at nakita nyo hinahabol nyo. Pero ito, mas magandang tanong, ha? May pangalan yan, eh. May pangalan yung pusa. Tanong nyo, anong pangalan ng pusa? Tanong nyo, ano? Vision. Vision. Nakikita ko yung hinahabol ko. Yung pagtakbo ng aso, may tawag din doon. Alam niyo kung ano? Mission. Kaya sa maraming kumpanya at sa maraming mas totoo, ginagalang, matatatag na institusyon tulad ng UMAC, pag akyat ko pa lang dito, kita ko na, vision, mission. Ang taong alam niya kung ba't siya tumatakbo at nakikita niya yung hinahabol niya, siya ang tunay na magtatagumpay. Tanong mo sa katabi mo, tanong mo siya, ikaw, nakikita mo pa ba yung pusa? Ay, tandaan nyo, lagi magkaasawa yan. Vision, mission. Bakit? Kasi maraming mga tao may vision. Ganda nun. Ang daming nakikita, ang daming pangarap. Maganda, no? Hindi naman tumakbo. Ang dami nakikita. Uy, ganda ng pusa. Uy, may aso pa. Uy, may kabayo pa. Uy, may tipaklong. Wala. Uy, gusto ko yumaman. Uy, gusto ko sumikat. Uy, gusto ko magtagumpay. Hindi naman tumatakbo. Kaya dapat mangarap ka, pero habulin mo. Kung hindi, kung panay pangarap ka lang na hindi ka naman tumatakbo, hindi pangarap tawag doon. Tanong niyo ano? Bangungot. Pero eto mas masakit. Kasi maganda sana eh. Eto mas masakit. Tanong niyo ulit ano? Takbo ka ng takbo. Wala ka naman hinahabol. Uy, totoo yan. Kasi marami naman tao masisipag eh. Kaya lang mukhang walang nangyayari sa buhay nila. Wala. Bakit? Kasi trabaho lang ng trabaho na mabuti naman, pero parang nasaan to?
Kaya ngayong araw na ito, ang ganda nito, vision ito eh. Nakita ko na ito sa inyong buhay. Nakita nyo na balang araw magtatapos ako. Naging totoo. Hinabol nyo. Pero pagkatapos ito, kailangan may bagong pusa kayo. Gets nyo? Ngayon, may pangalan ng pusa ninyo eh. Tanong nyo ano? Diploma. Huling-huli na ninyo. Pero pahinga lang kayo ng konti Tapos hanap uli ng pusang hahabulin. Kasi kung wala na kayong hahabuling pusa, hindi na kayo tatakbo. Kaya vision, mission. Uulitin ko, ang Diyos may nakitang maganda sa inyo. Kayo, ano ang nakikita nyo? What is your vision to serve as your mission? Ano ang inyong pangarap para inyong patuloy habulin? Palakpakan natin ang bawat isa. Hindi ko na masyadong pahabain pa at marami pang mas mahalagang mangyayari. Pero ito ang gusto kong iwanan sa inyo. Iiwanan ko kayo ng isang 3-minute video tungkol kay Derek Redmond. Kasi alam ko, sa UMAC at sa mga tao pang nagturo sa inyo, hindi lang kayo tinuruan mangarap. Tinuruan din kayong tulungan ng ibang taong matupad ang kanilang pangarap. Tama ba? Hindi lang kayo tinuruang maniwala. Tinuruan din kayong tulungan ang ibang tao na maniwala din. Si Derek Redmond, noong 1998 Barcelona Olympics, sigurado nang mananalo ng gold medal. Ang pinag-uusapan na lang silver medal. Pero may nangyari habang nangyayari yung takbuhan. At habang inahanda na lang video, ito kasi ang huli kong mensahe sa inyo. Makinig kayong lahat. Napakasarap mangarap. Importante ang mangarap. Pero tandaan nyo, hindi madali abutin ang pangarap. It's not served on a silver platter. Hindi yan dinideliver sa iyo ng LBC o ng FedEx. Sabi ko nga kanina hinahabol mo yan tulad ng ginawa nyo ngayon. Pero hindi ako magsisinungaling sa inyo. At alam kong alam na ninyo ito. Sa inyong paghahabol, minsan madadapa ka. Minsan maliligaw ka. Minsan mapapagod ka. O kaya minsan bibigay ka. Tanong, anong mangyari? Anong mangyayari pag ganun nga? Bumigay ka, nagkamali ka, nadapa ka. Tapos na ba ang pangarap? Ganun ba ang nakita ng Diyos sa'yo? Na pag nadapa ka, tapos na? Panoodin nyo si Derek Redmond. Makikita nyo ang mensahe sa inyong graduation. Panoodin ninyo. When troubles come and my heart burdened be, then I am still and wait here in the silence until you come and sit a while with me. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas.
to more than I can be. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. You raise me up to more than I can be. Palakpakan natin si Derek Redmond. Pwede ko kayong ayaing tumayo sandali. Alam ko tayo nanalangin na kanina, subalit I'm sure more prayers won't hurt us. In fact, help us. Sa uli kong mensahe sa inyo, sa napanood ninyo, nadapa, actually napatira ng ugat si Derek Redmond, nangunguna na siya, bumagsak siya. Tapos na ang kanyang karera. Talo. Alam niyo kung sino nanalo dyan? First gold. Tanong niyo sa akin, sino? Tanong niyo sino? Hindi ko kilala. Kahit yung second, hindi nakilala eh. Uy! Pero yung kulelat, nakilala ng buong mundo. Pinanood ng milyon-milyong tao sa buong mundo at nag-standing ovation ng 65,000 spectators. Bakit? Napakahalaga sa buhay na ikaw ay mag-excel. Pakarangalan natin ngayon ng mga cum laude at mga very important. Pero gusto din nating malaman lahat na sa buhay, sa totoong buhay, hindi din palaging una-una. Madalas, ang mas mahalaga ay yung sinimulan mo, tapusin mo. At bandang huli, hindi na kailangan kung sinong nauna, pangalawa, pangatlo. Importante kahit ikaw nadapa, natalisod, bumigay, ay tatayo ka pa rin. At tatapusin mo ang karerang sinimulan mo. Tulad ninyong lahat ngayon. At kung sakaling ikaw nga ay madadapa at pipilitin mong tumayo, kahit iika-ika na, ito ang mas magandang mensahe. Tanong nyo ano? Merong kung saan ay lilitaw upang akayin ka, upang tulungan ka. Ngayon lang, sigurado ko gumagraduate kayo hindi dahil sa inyo lang sariling kakayanan. May mga umakay sa inyo. May mga umakay sa inyo. Sa panahon na gusto mo nang bumigay, sa panahon na nagdududa ka pa sa iyong sarili, mayroong nagpumiglas kung saan at sinabi sa iyo, tapos na yung laban na. Pero hindi, sabi ni Derek Redmond, tatay niya, coach pa niya, ikaw ang nagturo sa akin na hindi mahalaga kung manalo o matalo. Ang mahalaga, pag sinimulan, tapusin. At ano sagot ng tatay? Kung tatapusin mo yan, anak, sasamahan kita. Kayong lahat ngayon, yan ang sinasabi nyo sa mga batang ito. Sa mga nagsisipagtapos na ito. Hanggang sa dulo, sasamahan kita. Pero ang mas magandang mensahe, sana, hindi nyo lang makita ang sarili nyo sa nadadapa at tinutulungan. Balang araw o simula ngayon, kayo din ay magsilbing
tatay ni Derek Redmond. Para pag may nadapa, ikaw naman na magpumiglas kung saan. At sabihin sa kanya, tulad ng ako'y sinamahan, kaya ako nagtagumpay, sasamahan din kita. Mangarap tayo at maniwala. God bless you all. God loves you all. Congratulations. Bago lang ako umupo ulit, pwede niyo bang sabihin doon sa mga katabi niyong sinamahan kayo hanggang matapos, salamat, sinamahan mo ako. At pwede bang palakpakan din natin yung mga sumama sa inyo, sa inyong paglalakbay, sa tagumpay, sa kolehiyo. Last request na lang, pwedeng mas malakas na palakpak doon sa sasama sa inyo habang buhay. Hanggang sa tunay na tagumpay. Salamat. Maraming salamat sa inyo. Congratulations.